Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. How do we categorize the others na masabi nating obstructionist? Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. First question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Salamat po. Next question, Kenneth Pasyente, BTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Thank you. Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Next question, Chloe Hufana, Business World. Good morning po, Yusek. Does the President already have a decision if he will extend or appoint a new Securities and Exchange Commission chairman as Chairman Emil Aquino's term ends in June 6? As of this moment, we have not received any info about that. We will just give you any update if there is any. Follow-up question po. According to a Philippine Star article, merong 5 names po ang na-float na pwedeng pumalit kay Mr. Aquino. Can you confirm po kung ito yung mga tao? Si GOCC Counsel Solomon Hermosura, SEC Commissioner Rogelio Quevedo, former GOCC Chairman Cesar Villanueva, Romulo Mabanta Counsel Susana Fong, and Philippine Stock Exchange COO Roel Refran. Sa ngayon po ay wala po tayong hawak na anumang details patungkol po dyan. But kapag ka po ito ay nabigay po sa atin, ipagbibigay alam po namin sa inyo kaagad. Thank you. Last na po, last na. Meron po ba tayong timeline for announcing the next SEC chair? Wala pa po tayong detalye. Thank you po. Salamat po. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls, taga-alyansa. Yung iba po, mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the President campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin. At kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao.
So ano man po ito, kapag ka po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote, at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi nating pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12. Overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls, or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala, at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez. Ay, ma'am. ABS-CBN. Ma'am, yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. May mga naglulutangan po ng mga, like for example, si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano pong masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. We have follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Still on the results of the elections, nabagit nyo kanina that the President welcomes the presence of a legitimate opposition, pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition, and how do we categorize the others na at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But isn't that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa incident, sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano-ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung
details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente. Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino man po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of Bigas Meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbibenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo ng bigas sa market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, no? Ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or 20 bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA, MPC Housing sa Valenzuela, Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Sa Malabon, available na rin po sa Kadiwa Center sa PFCC at PNP SPD sa Taguig. Mayroon din sa Kalentong sa Mandaluyong, Public Market sa Pasay City, Agora Market at sa City Hall ng Navotas. Bukas ay magsisimula na rin magkaroon ng 20 bigas, 20 pesos na bigas, sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. So, tingin po natin dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas. Ang market po nito ay maaari ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas nang hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Yusek, follow-up question from Leth. Yusek, good morning po. Sa Visayas, so particular sa Cebu, hindi po ba tayo nakakakita ng magiging problema dahil binanggit po na ang Cebu ay supportive yung mga LGU dito sa 20 pesos. Pero si Governor Gwen po, hindi pinala dito nakaraan. Hindi po natin nakikita na ito'y makakaapekto dahil tandaan natin, ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Si Claire. Okay, at huwag po nating kalimutan ang mga programa ng Pangulo na bukas centers. Tandaan po natin, may 51 na po na bukas centers, libreng laboratory services, pati po ibang mga operasyon katulad ng katarata. At meron na po tayong 26 na bukas centers sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 po sa Mindanao. So sa mga kababayan natin, tulungan po natin ang Pangulong Marcos Jr. at ang administrasyon upang mapagpatuloy ang magandang programa para sa taong bayan. Bigas at bukas. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali sa bagong Pilipinas.